Magandang gabi, mga tagapakinig. Welcome dito sa Romansa Diaries, ang inyong paboritong tagpuan tuwing gabi, kung saan ang bawat salita ay hinahaplos ng damdamin at pagnanasa. Ngayon, isang mainit at nakakapasong kwento ang ating tampok. Kwento ng isang dalaga at matandang katiwala sa isang bahay bakasyunan, kung saan ang init ng panahon ay sinabayan ng mas masidhing init ng damdamin. Sa lilim ng tag-init, ginhawa sa katahimikan. Tahimik ang umagang iyon sa isang lumang bahay bakasyunan sa Tagaytay. Ang hangin ay malamig, ngunit may kakaibang init sa pagitan ng dalawang nilalang na nagtagpo doon. Si Lara, ang magandang dalagang may mapungay na mata at katawan na tila inukit ng tukso, at si Mang Delfin, ang matandang katiwala na dekada nang nagbabantay ng bahay. Nakatira si Lara sa syudad, ngunit dahil sa pagod sa trabaho, nagpasya siyang magpahinga ng 1 linggo sa bahay na minana pa ng kanilang pamilya. Sa kanyang pagdating, sinalubong siya ni Mang Delfin. Payat, maitim, at tila palaging pawisan. Ngunit sa mga mata nito, may halong paggalang at lihim na paghanga. Naka-white sleeveless top si Lara at maikling denim shorts na lalong nagbigay diin sa kanyang balingkinitang bewang at bilugang balakang. Habang bumababa siya ng kotse, napahinto si Mang Delfin. Hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa tanaw na ngayon ay hindi niya alam kung biyaya o tukso. Mang Delfin, malambing na bati ni Lara. Ang tahimik pa rin pala dito. Parang walang nagbago. Walang nagbago, iha, sagot ni Mang Delfin habang pinupunasan ng pawis sa noo. Maliban siguro sa ganda mo, lalo kang gumanda. Ngumiti si Lara, bahagyang nag-ayos ng buhok at napatingin sa kanya. Mula noon, parang may lihim na paglalambing sa bawat kilos ng dalaga. Kinagabihan, matapos mag-shower, nasa harapan ng salamin, unti-unting itatanggal ang tuwalya sa katawan. Kahit nasa late 20s na at malapit na mag 30 years old, hindi makakaila na napakagandang tanawin pa din ng kanyang katawan. At siguradong lahat ng lalaki ay mababaliw sa kanya. Napangisi siya sa sarili nang naisip niya ito. Naglakad papuntang cabinet walang saplot, at kung sino man ang makakita ay parang nakatitig sa isang napakagandang modelo sa loob ng kwarto na ito. Ang hindi niya alam, may 2 matang lihim na nakatingin mula sa madilim na parte ng veranda. Nagpapawis at tila matagal na niyang inaasamang gantong tanawin. Si Mang Delfin. Siya ang tao na lihim na sumisilip sa magandang tanawin, hatid ng dalaga. Tila ba hayok na hayop ang matandang tila ba maamong tupa pag nasa harap ng dalaga. May lihim palang pagnanasa ito. Dahil din siguro sa matagal nang mag-isa ito sa buhay, ay sabik na sa katawan ng babae. Kitang-kita niya kung gaano kalusog at kung gaano kakinis ang bawat sulok ng katawan ng kanyang dalagang amo. Gusto niya ng sunggaban ito, ngunit alam niyang hindi pwede. Alam niyang hanggang sa nakaw na tingin lang ang kaya niyang gawin. Kahit naman gusting-gusto niya ang katawan ng dalaga, ay meron pa din respeto sa kanyang pag-iisip at alam niya ang kanyang limitasyon. Mamaya na lang niya ibubuhos ang pagkasabik pag mag-isa na lamang siya sa kwarto. Habang nag-iisip ng mga gagawin niya mamaya, pag siya na lamang mag-isa, nakita niyang papalapit sa may veranda ang dalaga. Kaya agad siyang naghanap ng paraan upang hindi mahalata ang tunay niyang pakay. Lumabas si Lara ng kwarto na naka-silk na nightgown, manipis at mahangin, na sa bawat galaw ay tila dumudulas sa kanyang balat. Lumapit siya sa veranda upang uminom ng malamig na tubig, ngunit naroon si Mang Delfin, nag-aayos ng ilaw. Ay, Mang Delfin, di ko alam na nandyan pa pala kayo. Pasensya na, iha. Baka biglang mawalan ng ilaw sa veranda. Ayusin ko lang sandali. Pero ang dahilan talaga ng matanda, kaya ito ay naroon para makasilip ng kaunti sa pagbihis ng dalaga. Habang nakayuko si Mang Delfin,
Napansin ni Lara kung paano ito seryoso sa ginagawa. At napangiti. Hindi niya alam kung bakit, pero sa mga panahong iyon, tila gusto niyang tuksuhin ang matanda. Dumapit siya, bahagyang yumuko rin, at ang malamlam na ilaw ay dumampi sa makinis niyang dibdib na bahagyang kita sa manipis na tela. Narinig ni Mang Delfin ang bahagyang paghinga ng dalaga, malambot, parang musika sa gabi. "Salamat po, Mang Delfin," mahinang sabi ni Lara, halos bulong. "Walang anuman, iha," sagot nito, halos hindi makatingin. Ngunit sa sandaling iyon, pareho nilang alam, may kung anong hindi na mababawi. Lumipas ang mga araw, ngunit lalong naging mainit ang bawat tagpo. Sa susunod na umaga, habang nag-aayos ng halaman si Mang Delfin, lumabas si Lara na naka-fitted white blouse at cotton skirt. Sa bawat hakbang niya, tila umaalog at kumikilos ang kanyang katawan sa paraan na hindi sinasadya pero nakakabighani. "Ang sipag niyo talaga, Mang Delfin," sabi ni Lara habang naglalagay ng tubig sa paso. "Matagal na akong sanay sa ganito, iha," sagot nito. "Pero ngayon lang yata ako pinawisan ng ganito." "Bakit naman po?" tanong ng dalaga, nakatingin habang ngumiti. "Ewan ko. Siguro dahil sa init." Ngumiti si Lara. Alam niyang hindi lang panahon ang tinutukoy ng matanda. At sa gabing iyon, habang bumubuhos ang ulan sa labas, kapwa nilang naramdaman ang paglapit ng init na matagal nang pinipigilan. Hindi nila binigkas, ngunit bawat tingin, bawat buntong hininga ay nagsasabing may apoy na tumutupok sa kanila. At nang matapos ang ulan, bumalik ang katahimikan. Ngunit sa kanilang puso, may apoy na hindi na kayang patayin ng lamig ng gabi. At dito na nagtatapos ang ating maikling kwento, mga tagapakinig. Isang romansang marahan, ngunit nag-iiwan ng alab sa ating damdamin. Hanggang sa susunod nating storya dito sa Romansa Diaries, kung saan ang bawat gabi ay may halong paglalambing, pagnanasa, at pagmamahal.